Guys, mamaya laban sa Rain or Shine ay sisimula ng Barangay Ginebra ang kanilang misyong makabawi. Alam kasi ng mga mag-aalak, maraming Ginebra fans ang nabigo nang masweep sila ng SMB sa semis ng nakaraang Commissioner's Cup. Malalaman mamaya kung positibo ang magiging simula ng kanilang kampanya dito sa Philippine Cup laban sa Rain or Shine. Sabik na sabik ang mga fans ng Gin Kings na muling mapanood ang tropa ni Coach Tim Cone matapos ngang maagang magwakas ang biyahe nila last conference. Nabigo ang Ginebra na maipagtanggol ang kanilang korona sa Commissioner's Cup matapos silang sagasaan ng SMB. Ngayong All-Filipino Cup, plano ng Ginebra na makabawi kahit sandaling naging abala si Ginebra head coach Tim Cone sa Gilas. Hindi naman tumigil ang kupuna ng Barangay Ginebra sa kanilang puspusang ensayo para paghandaan itong All-Filipino Conference dahil ito nga ang itinuturing na pinakaimportanting conference sa PBA dahil puro locals ang maglalaro dito. Walang tulong ang mga import. Medyo lugi ang Ginebra in terms of import last conference dahil hindi nga nakapaglaro si Justin Brownlee. Samantalang ang ibang team ay nakapagparada ng talagang mahuhusay na import na dating mga NBA player. Although sinabi ni Justin Brownlee na tremendous effort ang naibigay o ibinigay ni Tony Bishop para sa Ginebra nitong nakaraang conference, alam natin bilang isang professional player ay naging gracious and generous lang si JB sa pagbibigay ng papuri sa kanyang naging replacement. Pero aminin natin, no offense meant to Tony Bishop, hindi talaga niya napantayan ang performance ni Tyler Bay ng Magnolia, Benny Boatwright ng SMB at si Jonathan Williams ng Phoenix na surprisingly ay naging best import dito sa nakaraang conference. Siguro itatanong ng marami kung hindi ba nasuspindi si Justin Brownlee at siya ang naging import ng Ginebra, sila kaya ang magcha-champion? Bilog po ang bola, hindi natin masasagot ng diretso ang ganyang tanong. Pero sa kalibre po ni Jebby na naipakita naman niya sa SEA Games at sa Asian Games, siguradong mag-iiba ang performance ng Barangay Ginebra. Dahil aminado naman ang lahat, mga coach ng ibang team at mga player ng ibang kupunan na nakasama ni JB sa Gilas, may kakayahan itong pagmukhaing magaling ang kanyang mga kakampi. Anyway, ang sabi nga, di na natin dapat pang panghinayangan ng natapong gatas. Move on na. Sa maikling PBA break ay naging puspusan nga ang pag-iinsayo ng Barangay Ginebra para dito sa All-Filipino Conference. Kahit naging abala sina Tim Cone at Richard Del Rosario sa kanilang Gilas duty, ay hinandle ng ibang deputy ang team practice ng Gin Kings. Gustong makabawi ng Barangay Ginebra. At masusubukan nga ang kanilang kahandaan sa pakikipagsagupa nila mamaya sa kupunan ng Rain or Shine na siguradong gagawin din ang lahat upang manalo. Ayaw ni Coach Ying Giao na malubog sa 0-3 win-lose record dahil natalo na sila sa kanilang unang dalawang laro. Sa nakaraang report ni Snow Badwa, hindi raw umaattend si Jamie Malonzo sa Ginebra team practice. Pero sandali lang po iyon, may inasikaso lang ang high-flying forward matapos mabuli ng isang walang disiplinang MMA fighter. Sa laro mamaya, inaasahan na isa si Jamie Malonzo sa sasandala ng Barangay Ginebra sa isang laro na sana'y magsilbing unang hakbang ni Malonzo para makalimutan ang pinagdaanang kontrobersya. Kilala si Coach Tim Cone bilang isang coach na short rotation lang ang ginagamit sa bawat laro. Ngunit sa conference na ito, posibleng gumamit siya ng mas maraming players, lalo't espesyal ang ensayong pinagdaanan ni Ralph at Donald Gumaro. Kasama si Nako at Gumaro sa ensayo ng Gilas Pilipinas bago ang first window. Sabi ni Coach Tim Cone, malaki ang maitutulong ng exposure ni Nako at Gumaro na makaensayo ang mga dekalidad na player tulad ng lineup ng Gilas Pilipinas. At kahit daw wala sa roster ng national team ang dalawa, in the long run ay makikinabang ang mga ito bilang practice player ng Gilas 12. Sina Gumaro at Ko ang kinuha ni Coach Tim Cone bilang practice player ng national team dahil pamilyar ang mga ito sa sistemang ginagamit din ng Gilas coach. Mamaya laban sa Rain or Shine, tingnan natin kung mabibigyan ng pagkakataon ang dalawang ito. Parihong manipis ang pagkatalo ng Rain or Shine sa kanilang unang dalawang laro. 108-107 laban sa Talk and Text at 121-107 naman
kontra sa Meralco Bolts. Sa positives nakatingin si CYG. Ibig sabihin lamang daw nito kaya nilang makipagsabayan sa malalakas na team sa liga. Ang Ginebra ay laging kasama sa mga title contender team at mamaya masusubukan ang kayang gawin ng mga bataan ni Coach Sheng Yao kontra sa kupunan ni Coach Tim Cone na muling pangungunahan ni Scottie Thompson, Christian Standhardinger, Japet Aguilar, Jamie Maloso at Stanley Pringle. Pangarap ng magpipintura na makakuha ng unang panalo. Misyon naman ng Ginebra na makapagpakita ng magandang simula pagkatapos maagawan ng titulo sa nakaraang conference. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsha-shoutout. Shoutout sa'yo, Erwin Santiago, sana nga. Sa'yo, Rosemary Juan, George Batong, Adrian Harabejo, Joel Atienza, ingat ka dyan sa Italy, Josie Casilaw, Nestor Villaflores, at si Noel Corpus, at binabati niya si Francis Yumi Corpus at Gerly Badoria. Salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.